Maraming magandang kaugalian ang mga Hapon na maaari nating tularan upang mapabuti ang ating buhay. Ang kanilang disiplina, pagiging organisado, at pagpapahalaga sa kalikasan ay ilan lamang sa mga aspeto ng kanilang kultura na nakakatulong sa kanilang maayos at masayang pamumuhay. Narito ang 10 simpleng kaugalian ng mga Hapon na maaaring makatulong upang mapabuti rin ang ating buhay. Number 1. Ikigai, paghanap ng layunin sa buhay. Ang Ikigai ay isang konsepto sa kultura ng Japan na nangangahulugang rason para mabuhay. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng kung ano ang gusto mong gawin, kung saan ka magaling, kung ano ang kailangan ng mundo, at kung saan ka maaaring kumita. Paano ito makakatulong sa atin? Nakakatulong ito upang magkaroon tayo ng direksyon at inspirasyon sa buhay. Maiiwasan ang pakiramdam ng kawalan ng saysay o pagiging lost. Mas nagiging masaya at kontento ang isang tao kapag ginagawa niya ang bagay na mahalaga sa kanya. May 4 na mahahalagang aspeto na bumubuo sa Ikigai. Una, kung ano ang gusto mo. What you love. Ano ang bagay na nagpapasaya sa'yo at nagbibigay ng sigla sa iyong buhay. Pangalawa, kung saan ka magaling. What you are good at. Ano ang mga talento at kasanayan mo. Pangatlo, kung ano ang kailangan ng mundo. What the world needs. Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa iba o sa lipunan. Pang-4, kung saan ka maaaring kumita. What you can be paid for. Ano ang maaari mong gawing hanap buhay o pagkakakitaan. Ang pagsasanib ng 4 na elementong ito ay ang susi upang matuklasan ang iyong tunay na Ikigai. Kapag natagpuan mo ang 4 na ito, mararamdaman mong puno ng sigla, inspirasyon, at direksyon ang iyong buhay. Kapag ginawa mo ang bagay na mahalaga sa'yo, mas nagiging masaya ka at mas nagiging makabuluhan ang iyong buhay. Hindi mo mararamdaman na trabaho ang iyong ginagawa dahil ito ay may dalang kasiyahan at inspirasyon. Kapag alam mo ang iyong layunin, mas madali mong malalaman kung anong desisyon ang dapat mong gawin. Maiiwasan mo ang pakiramdam ng pagiging lost o walang direksyon sa buhay. Kapag may malinaw kang layunin, mas madali mong malalampasan ang mga pagsubok. Magkakaroon ka ng lakas ng loob upang ipaglaban ang iyong pangarap kahit may mga hadlang. Ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga taong nakatira sa Okinawa, Japan ay may mataas na life expectancy. Hindi ko ito gawa-gawa lang. Totoo ito, kahit i-google nyo pa. Mataas talaga ang life expectancy ng mga taong nakatira sa Okinawa. Ang Ikigai ay hindi lang isang teorya, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ito ay ang pagtuklas ng iyong layunin sa buhay at ang patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ito. Hindi ito kailangang maging isang malaki o makabuluhang bagay ayon sa pananaw ng iba. Ang mahalaga ay ito ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, direksyon, at kahulugan. Kapag natuklasan mo ang iyong Ikigai, makakamit mo ang isang buhay na mas masaya, mas makabuluhan, at puno ng inspirasyon. Number 2. Kaizen, patuloy na pagpapabuti ng sarili. Ang Kaizen ay nangangahulugang patuloy na pagpapabuti kahit paunti-unti. Sa Japan, ginagamit ito sa negosyo at personal na buhay upang patuloy na gumaling at mag-evolve. Paano ito makakatulong sa atin? Sa halip na biglaang pagbabago, ang maliliit na hakbang patungo sa pag-unlad ay mas madaling mapanatili. Nakakatulong ito sa pagbuo ng disiplina at tiyaga. Pinapadali nito ang paggamit ng malalaking pangarap sa pamamagitan ng maliit pero tuloy-tuloy na aksyon. May 3 pangunahing elemento ang Kaizen. Una, maliit na pagbabago. Hindi kailangang maging radikal ang pagbabago. Sapat na ang unti-unting pagbuti araw-araw. Pangalawa, tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang Kaizen ay hindi isang beses lang ginagawa, kundi isang lifestyle na dapat i-practice araw-araw. Pangatlo, pakikilahok ng lahat. Sa negosyo, hindi lang ang boss ang gumagawa ng pagbabago. Lahat ng empleyado ay may papel sa pagpapabuti ng kumpanya. Sa personal na buhay, maaari itong i-apply sa iba't ibang aspeto tulad ng pag-aaral,
kalusugan, at disiplina. Sa halip na biglaang pagbabago na mahirap panindigan, mas madali ang tuloy-tuloy na maliliit na pagbabago. Ang pag-unlad ay hindi minamadali. Kaya hindi ito nakaka-overwhelm dahil hindi mo kailangang gawing perpekto agad ang isang bagay. Mas nababawasan ang pressure at stress. Tandaan mo, ang maliliit na pagpapabuti ay lumalaki sa paglipas ng panahon na nagre-resulta sa malaking pagbabago. Mas sustainable ang pagbabago dahil dahan-dahan itong nangyayari. Ang Kaizen ay nagtuturo ng consistency at disiplina na makakatulong sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng pag-aaral, trabaho, at personal na relasyon. Dahil sanay kang gumawa ng maliliit na pagbabago, mas madali mong matanggap ang pagbabago sa paligid mo. Mas mabilis kang makaka-adapt sa mga bagong sitwasyon o hamon sa buhay. Ang Kaizen ay isang makapangyarihang prinsipyo na nagtuturo ng tuloy-tuloy na pagpapabuti sa pamamagitan ng maliliit na hakbang. Sa halip na biglaan at matinding pagbabago, ang unti-unting pag-unlad araw-araw ay mas epektibo at pangmatagalan. Kapag isinabuhay mo ang Kaizen, mas magiging madali ang pag-abot ng iyong mga pangarap at mas magiging magaan ang buhay. Ang sekreto ay huwag tumigil sa pag-unlad, kahit paunti-unti, basta tuloy-tuloy. Pangatlo, Kintsugi, pagtanggap at pagsasakatuparan ng imperpeksyon. Ang Kintsugi ay isang sinaunang teknik sa Japan kung saan inaayos ang basag na ceramic gamit ang ginto, pilak o platinum. Sa halip na itago ang basag, mas pinapatingkad pa ito bilang bahagi ng kasaysayan ng bagay. Paano ito makakatulong sa atin? Tinuturuan tayo nitong yakapin ang ating pagkakamali at gamitin ito upang lumakas. Mas nagiging matibay at may kabuluhan ang ating buhay kapag natututo tayo mula sa ating mga karanasan. Pinapalakas nito ang ating emotional na resilience. Ang Kintsugi ay hindi lang isang teknikal na paraan ng pag-aayos ng sirang bagay. Isa rin itong malalim na filosofiya sa buhay. Itinuturo nito sa atin na tanggapin, pahalagahan, at gawing bahagi ng ating pag-unlad ang ating mga pagkakamali, ang ating mga sugat, at ang ating mga pagsubok. Sa halip na maghangad tayo ng perpeksyon, tanggapin natin ang ating mga pagkukulang at gawing bahagi ito ng ating kagandahan. Ang ating mga karanasan, pagkakamali, at sugat ay bahagi ng ating kwento at hindi natin kailangang ikahiya ang mga ito. Tulad ng Kintsugi, ang pagpapagaling sa ating sarili ay nangangailangan ng oras, pag-aalaga at pagtanggap. Hindi natin kailangang madaliin ang proseso. Ang bawat sugat ay may natuturo sa atin. Sa ating buhay, ang ating mga pagsubok at pagkabigo ang nagpapalakas at nagpapaganda sa atin. Kaya huwag kang masyadong maging mahigpit sa iyong sarili. Lahat tayo ay nagkakamali. Matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali at gamitin mo ito upang lumago. Sa halip na labanan ng pagbabago, yakapin mo ito at gawing oportunidad para sa pag-unlad. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi bahagi ng ating paglalakbay. Ang Kintsugi ay isang paalala ng ating mga imperpeksyon, sugat at pagkakamali ay hindi kailangang ikahiya. Sa halip, maaari nating gamitin ang mga ito upang lumakas, gumanda, at magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang ating buhay. Sa buhay, hindi mahalaga kung ilang beses tayong nadurog. Ang mahalaga ay paano natin inaayos ang ating sarili at paano natin ginagamit ang ating sugat upang maging mas matibay at mas magandang bersyon ng ating sarili. Number 4, Nemawashi, maingat at maayos na paggawa ng desisyon. Ang Nemawashi ay isang estilo ng pagpaplano sa Japan kung saan maingat na pinag-aaralan ang isang desisyon bago ito ipatupad. Paano ito makakatulong sa atin? Maiiwasan natin ang pabigla-biglang desisyon na maaaring magdulot ng problema. Mas magiging epektibo ang isang plano kapag pinag-isipan at inihanda ng maigi. Mas nagiging maayos ang ating mga relasyon sa trabaho at pamilya dahil sa malinaw at maingat na komunikasyon. Ang biglaang pagbabago ay maaaring makalikha ng resistance o pagtutol. Ang paunang pag-uusap at pagkuha ng suporta ay nakakatulong upang gawing mas madali ang transisyon ng isang desisyon. Sa halip na magulat ang mga tao sa isang desisyon, naihahanda na sila sa darating na pagbabago. Nagkakaroon ng malinaw na komunikasyon, kaya naiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan.
Kapag ang mga tao ay nararamdaman na bahagi sila ng proseso ng desisyon, mas malaki ang kanilang suporta dito. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan at paghandaan ang isang desisyon. Alamin mo muna ang mga posibleng epekto at pananaw ng iba bago ito ipatupad. Sa halip na basta magdesisyon mag-isa, makinig ka sa mungkahi ng iba. Halimbawa, kung gusto mong baguhin ang isang proseso sa trabaho, kausapin mo muna mga kasamahan mo upang malaman mo kung ano ang kanilang pananaw. Ang Nemawashi ay isang mahalagang prinsipyo sa paggawa ng matalinong desisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging mabagal, kundi sa paghahanda, pakikinig sa iba, at pagsasaayos ng mga plano upang masigurong tagumpay ang isang desisyon. Sa pamamagitan ng maingat at sistematikong pagpaplano, mas nagiging maayos, epektibo, at katanggap-tanggap ang anumang pagbabago. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa personal nating buhay. Number 5, Shikata Ganai. Pagtanggap ng hindi mo kayang baguhin. Ang Shikata Ganai, o minsan ay tinatawag ding Shoganai, ay isang kasabihang Hapon na nangangahulugang wala kang magagawa. O tanggapin na lang ito. Hindi ito nangangahulugan ng pagsuko, kundi ng pagtanggap sa mga bagay na wala tayong kontrol upang makapagpatuloy tayo sa buhay. Paano ito makakatulong sa atin? Mas madaling makaka-move on kapag natutunan nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin mababago. Mas mababawasan ang stress at anxiety kapag tinanggap natin na hindi lahat ng bagay ay nasa ating kontrol. Nakakatulong ito upang makakapag-focus tayo sa mga bagay na kaya nating baguhin. Ang patuloy na pagkabahala sa mga bagay na wala kang kontrol ay nagdudulot ng stress. Sa pamamagitan ng Shikata Ganai, natututo kang tanggapin ang sitwasyon at ilaan ang iyong enerhiya sa mas makabuluhang bagay. Sa halip na magalit o ma-frustrate, natututo kang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng iyong isipan. Ang pagtanggap sa hindi mo kayang baguhin ay nagbubukas ng pinto para sa mas positibong pananaw sa buhay. Ang mga Hapon ay kilala sa kanilang katatagan sa harap ng sakuna. Halimbawa, pagkatapos ng lindol o bagyo, sa halip na magreklamo, tinatanggap nila ang sitwasyon at nagtutulungan upang makabangon muli. Sa buhay, maraming bagay ang hindi natin kontrolado, tulad ng pagpanaw ng mahal sa buhay, pagbagsak ng ekonomiya, o natural na sakuna. Sa halip na lumaban sa realidad, mas mainam na matutong mag-adjust at hanapin ang susunod na hakbang upang makabangon. Kung may nangyaring hindi mo gusto, tanungin mo ang sarili mo, may magagawa ba ako para baguhin ito? Kung oo, gumawa ka ng aksyon. Kung hindi, tanggapin mo ito at magpatuloy ka. Kahit mahirap ang sitwasyon, laging may paraan upang makahanap ng positibong aspeto rito. Sa halip na itanong ang, bakit ako? Itanong mo ang, ano ang matutunan ko rito? Kung nakakaranas ka ng matinding problema, tingnan mo ito bilang isang aral o pagkakataon upang lumakas sa halip na isang hadlang. Ang gratitude mindset ay nakakatulong upang mapanatili ang kaligayahan kahit sa gitna ng hamon. Ang Shikata Ganai ay isang mahalagang paalala na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay sa buhay at hindi natin kailangang masayang ang ating lakas sa paglaban sa hindi natin mababago. Sa halip, matuto tayong tanggapin ang realidad, mag-adjust at hanapin ang susunod na hakbang upang makapagpatuloy sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap, pagpapalaya sa sarili sa negatibong emosyon at pag-focus sa kung ano ang kaya nating gawin, mas nagiging mapayapa, matibay at masaya ang ating buhay. Number 6, Wabi-sabi. Ang ganda ng simplicity at imperfection. Ang wabi-sabi ay isang malalim na pilosopiya ng Hapon na sumasalamin sa kagandahan ng pagiging simple, natural at hindi perpekto. Pinahahalagahan nito ang hindi perpektong anyo ng buhay, kabilang ang pagiging lumang-luma, sirain o may kapintasan. Dahil dito, nakikita ang tunay na kagandahan. Sa modernong mundo na madalas nakatuon sa perpeksyon at pagiging bago, ang wabi-sabi ay isang paalala na may kagandahan sa pagiging simple, hindi pantay at hindi kumpleto. Sa halip na itago o ayusin ang imperpeksyon, tinatanggap ito bilang bahagi ng likas na kagandahan ng isang bagay o isang tao. Ang konsepto ng wabi-sabi ay binubuo ng dalawang ideya. Wabi, ang kagandahan ng pagiging simple, payak at hindi marangya. Sabi, ang kagandahan ng paglipas ng panahon,
pagtanda, at natural na pagbabago. Kapag pinagsama, binibigyang diin ng wabi-sabi na may kagandahan sa mga bagay na hindi perpekto, pansamantala at hindi laging bago. Hindi kailangang perpekto ang lahat upang maging maganda. Ang mga bagay na may gasgas, lamat o kupas ay may sariling kwento at kagandahan. Hindi kailangang maging marangya upang maging maganda. Ang kagandahan ay nasa pagiging natural at walang labis na dekorasyon. Ang pagtanda, pagkasira at pagbabago ay bahagi ng buhay at dapat pahalagahan. Sa halip na subukang pigilan ang natural na proseso, hayaan mo itong dumaloy. Hindi kailangang laging habulin ang inaharap o ikumpara ang sarili sa iba. Mas pahalagahan ang kasalukuyang sandali at ang kagandahan ng simpleng buhay. Hindi kailangang magmayabang ng mamahaling gamit upang maging masaya. Ang kasimplihan ay nagdadala ng kalinawan at kapayapaan sa isip. Ang wabi-sabi ay isang pagpapahalaga sa tunay at natural na kagandahan. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil ito ay simple, may kasaysayan at may kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa imperpeksyon, pagiging simple, at pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, maaari nating maranasan ang mas payapa, masaya, at makahulugang buhay. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa pagiging perpekto. Nakikita ito sa pagiging totoo at natural. Number 7. Osuji, paglilinis ng kapaligiran at sarili. Sa Japan, mahalaga ang kalinisan, hindi lang sa pisikal na kapaligiran, kundi pati na rin sa kaisipan at emosyon. Ginagawa nila ito hindi lang bilang tungkulin, kundi bilang isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa kanilang tahanan, paaralan, at lugar ng trabaho. Paano ito makakatulong sa atin? Ang malinis na paligid ay nakakatulong sa mas malinaw na pag-iisip at mas positibong pananaw sa buhay. Ang pagiging organisado ay nakakabawas ng stress at nagpapadali ng pang-araw-araw na gawain. Ang pagsasanay ng disiplina sa paglilinis ay nagtuturo ng responsibilidad at pagpapahalaga sa sarili at sa iba. Number 8. Shinrin-yoku, pagsasanay ng forest bathing o pakikisalamuha sa kalikasan. Ang Shinrin-yoku ay nangangahulugang forest bathing o ang pagbabad sa gubat upang ma-relax at maramdaman ang kapayapaan ng kalikasan. Paano ito makakatulong sa atin? Nakakatulong ito upang mabawasan ang stress at anxiety. Mas gumaganda ang mental at emotional health kapag mas madalas tayong nasa nature. Pinapabuti nito ang ating konsentrasyon at pagkamalikhain. Kasi ako, mahilig ako sa nature eh. Madalas akong pumupunta sa nature kapag naguguluhan na ako. Number 9. Hara Hachibu, pagkain ng hindi sobra. Sa Japan, may kasabihang Hara Hachibu na nangangahulugang kumain lamang hanggang 80% busog. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang sobrang pagkain. Paano ito makakatulong sa atin? Nakakatulong ito upang maiwasan ang sobrang timbang at sakit na dulot ng labis na pagkain. Pinapalakas nito ang disiplina sa pagkain at tamang nutrisyon. Nakakatulong ito upang mapanatili ang tamang timbang at energy level. Number 10. Omotenashi, tunay na pagpapakita ng pagmamalasakit at serbisyo. Ang omotenashi ay isang konsepto ng tunay na hospitality sa Japan. Ito ay hindi lang basta pagiging magalang, kundi ang pagbibigay ng serbisyo na may tunay na malasakit at sinseridad. Paano ito makakatulong sa atin? Mas nagiging maganda ang ating relasyon sa iba kapag may malasakit tayo sa kanilang pangangailangan. Nakakabawas ito ng stress sa ating pang-araw-araw na interaksyon. Mas napapalapit tayo sa ibang tao at nagkakaroon ng mas magandang pakikitungo. Ang mga simpleng kaugalian ng mga Hapon ay maaaring makatulong sa atin upang magkaroon ng mas payapa, mas masaya, at mas organisadong buhay. Sa pamamagitan ng disiplina, pagpapahalaga sa sarili, at pagyakap sa natural na takbo ng buhay, maaari nating maabot ang mas magandang kalidad ng pamumuhay. I believe that happiness is a choice. Bakit ako naniniwala? Kasi hindi ka naman magiging masaya kung ayaw mong papasukin ang positive vibes sa buhay mo. Halimbawa, kahit ano pa ang gawin ng tao sa'yo, kung hindi mo siya mahal o kung hindi mo siya gusto, hindi ka magiging masaya sa kanya.
Bakit? Hindi mo hinahayaan ang sarili mo na maging masaya. Happiness will not come to you from another person, from your job, or from your experience. Happiness comes from within. Only if you're connected with God. Kung galit ka man, naiirita, nai-stress, nalungkot, yan ang kakain sa kaligayahan mo. Alam na natin to, pero mas pinipili pa natin tong niyayakap kahit alam na natin na nakakasira ito sa ating buhay. Bakit nga ba hindi natin mabitawan ang mga bagay na nagdudulot ng pagdurusa sa atin? Ano nga ba ang mga bagay na nakakapagpabigat ng ating buhay? Kung ano man yon, dapat na natin itong bitawan. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat mong bitawan. Pero bago natin ipagpatuloy ang videong ito, gusto kong ipaabot ang pasasalamat ko kay Danish Blue. Maraming salamat sa apresasyon mo. At natutuwa ako dahil ina-apply mo sa sarili mo ang mga natutunan mo. Number 1, bitawan mo na ang nakaraan. Gustuhin man natin o hindi, darating talaga tayo sa punto na kailangan na nating bumitaw. Ang mga sakit, ang mga hindi natupad na plano, mga nawalang tao sa buhay natin, o mga bagay, mga pag-asang nagiging kabiguan, mga pangarap na naudlot. It's a healthy way to move on. Paano ka makakaabante kung bitbit mo lahat ng bigat ng kahapon? Hindi ka na makakalakad niyan. Letting go is not giving up. It's not quitting. Letting go doesn't mean you don't know what to do or don't know how to do it. Letting go simply means that you are aware that in order to experience anything new and better, you have to first let go. Please lang, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Piliin mong bumitaw para sa ikakabuti ng iyong buhay. Bitawan mo lahat, pero gamitin mo ang iyong nakaraan upang maayos mo ang iyong hinaharap. Sino bang tao nag-drive na palaging nakatutok sa rearview mirror? Wala. Huwag dapat ganon kung ayaw mong bumangga. Ganyan din dapat sa buhay. Tumingin ka sa harapan. Don't look back, but learn from your past mistakes. Enjoy the journey now and be excited for your plans. Number 2, bitawan mo na ang galit. Alam mo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos dahil may galit kang kinimkim. Ang galit mo mismo ang nagpapahirap sa buhay mo. Anger is merciless. It leaves you feeling torn up inside. Lahat naman tayo ay nagagalit, di ba? Kapag nagagalit ka, nararamdaman mo ba ang lahat ng negatibong epekto sa katawan mo? Sasakit ang iyong ulo, maninigas ang iyong panga, umiinit ang iyong katawan, bumibilis ang tibok ng iyong puso, maninikip ang iyong dibdib, at marami pang iba. You see, your anger kills you. Kapag galit na galit tayo, tayo pa rin ang nakakaawa. But to be honest, the hardest thing to do is to calm yourself down. But it is also one of the most empowering feelings in the world to conquer anger. Kapag nabibitawan natin ang galit na yan, ibig sabihin na may kontrol tayo sa ating sarili. Ako rin, magagalit paminsan-minsan. Normal lang naman ito sa mga tao. Kahit nga mga hayop ay magagalit din. Pero pagkatapos kong magalit, I close my eyes and take a deep breath. And then, releasing it. Leaves me feeling strong and powerful. Palagi lang natin itong tandaan. Ang galit ay nagdudulot ng negatibong enerhiya. It solves nothing. Mas nadadagdagan pa nito ang problema natin. Kaya gusto kong huminahon ka lang sa buhay. Pwede ka namang magalit, pero dapat pag-isipan mo ang posibleng kahahantungan sa galit mo na yan. Kontrolin mo ang sarili mo. Don't let anger clouds your judgment and ruin your body. Bitawan mo na ang galit mo. Number 3, bitawan mo na ang puot. Malamang maitatanong mo kung ano ba ang kaibahan ng pagkapuot at pagkagalit. Siyempre, itong dalawa ay magpinsan lang. Ang galit ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa isang matinding damdamin o reaksyon ng di pagkalugod. Ang puot naman ay nagpapahiwatig ng isang napakatinding galit na maaaring makapagpahamak. There's nothing that can destroy your composure like hatred. Dahil sa pagkamuhi mo sa isang tao, para mo na ring hinayaan na sila'y manalo at ika'y nakakulong sa sarili mong hawla.
It's like you have given them the power to hurt you. Huwag mong hayaang matali ka na lang sa sarili mong puot. O di ba masakit pakinggan na ikaw lang ang nagpapahamak sa sarili mo? If you make the decision to let go of that hatred, you free yourself from the object of that hatred. In doing so, you win. Number 4, bitawan mo na ang pagpapakaperpekto. Tandaan mo to, kung pinipilit mo na maging perpekto o nagpapakaperpekto ka, ibig sabihin na ipinapamukha mo sa ibang tao na wala silang laban sa'yo, na palagi lang silang mali at ikaw ang palaging tama. Ito ang dahilan kung bakit ikaw pa rin ang nahihirapan sa sitwasyong to. Pinipilit mong abutin ang pagiging perpekto na hindi mo naman maaabot. Nag-e-effort ka para lang maabot mo ang hinahangad mong kasakdalan. Ngunit sa totoo, ay nag-i-ilusyon ka lang. Let me ask you, is it worth being right to be unkind to another person? Maraming tao ang nagpapaka-perpekto at nakikita mo sila madalas sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Maraming mga katrabaho mong na nagmamarunong, may mga utak talangka. Kahit na pilitin mong ikaw ang tama at ipamukha mo sa iba na mali sila, talo ka pa rin. Bakit? Kasi ibinuhos mo pa ang lakas mo para lang makabitaw ng negatibong enerhiya sa mundo. Number 5, bitawan mo na ang pagdadahilan. Halos lahat naman tayo ay may iba't ibang dahilan kung ayaw nating gawin ang isang bagay. Parang ito na rin ang ating proteksyon. We never mean for them to hold us back. But that's exactly what excuses do. They keep us trapped in our current circumstances. Sa oras na hindi na tayo makakaabante, sinisisi natin ang ibang tao sa sarili nating kamalian. Why do we blame others? Because we don't want to take responsibility. Napakarami nating dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Dahil may takot tayo. Takot tayong gumawa ng panibagong bagay. Kaya nagdadahilan na lang tayo. Let go of the need to make up excuses. Kung palagi ka lang nagdadahilan, wala kang patutunguhan. If you want to be happy, you need to be responsible for your own life and for your own future. Number 6, bitawan mo na ang takot. Speaking of pagdadahilan, nang dahil sa takot, nabubuo natin ang maraming dahilan. Fear cripples you. Fear clouds your mind. Fear wastes your energy. To be honest, for a very long time, fear has controlled me. It has paralyzed me, kept me living in desperate situations, and stopped me from living the life of my dreams. Kahit sino man ay may takot na dinadala sa buhay. Hindi natin mapapahinto ang pagtakbo ng ating isipan, pero makukontrol natin ito. Maraming bagay ang hindi importante sa buhay natin, pero mas siniseryoso pa natin, marami rin tayong kinakatakutan na nalalagpasan din natin. Maging handa ka lang palagi. Huwag mong hayaan na uunahan ka ng takot. Number 7, bitawan mo na ang pangungontrol sa iba. Alam mo ba kung bakit nangungontrol ka ng ibang tao? Dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Your insecurities run away with you. None of us are perfect. Everyone flies off the handle sometimes or gets lost in their own thoughts and feelings. Pero marami pa rin ang walang kakayahang kontrolin ang kanilang sarili. Kaya nangingialam na lang sa buhay ng iba. Sa tingin mo ba ay maging masaya ka sa ganyang gawain? Gusto ko lang malaman mo to. Sa oras na kontrolin mo ang ibang tao, mararamdaman mo rin na lalayuan ka nila. Kasi nakakasakal ka na. Mararanasan natin ito minsan sa relasyon. Mapababae man o lalaki, lahat tayo ay may ganyang pag-iisip o gawain. Meron tayong insecurities, meron tayong inggit sa katawan, at meron tayong negatibong ugali. Kaya minsan gusto nating pahirapan ng ibang tao. But not anymore, dahil natuto na tayo. Ang magagawa lang natin ay diligan natin ang iba. Maging masaya na lang tayo sa desisyon nila. Number 8, bitawan mo na ang pagpapasikat. I have a confession to make, and I must say, I'm not very proud of it. I used to be a people pleaser, at tinatawag ko itong pasikat. Yes, I was a total pushover. Mas ginagawa ko pa ang iba't ibang bagay para lang maging proud ang iba sa akin. Ginagawa ko lahat para sa iba, kahit hindi na ako masaya sa sarili ko. All the decisions I made and everything I did was based on what other people expected and wanted from me. Oftentimes, I felt like I was not living my own life, but someone else's. Ginagawa ko yun para hindi sila madismaya sa akin. Gusto kong proud lang sila palagi. I was too afraid of being disliked or rejected. Nararanasan mo ba ang naranasan ko? Kung oo, oras na para bitawan na natin ang ganitong mentalidad. Oras na
para isipin lang natin ang ating sarili. Gawin lang natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. Wala na tayong pakialam kung hindi natutuwa ang iba sa ginagawa natin. Become aware of everything that's going on inside of you. There are certain things you must do in order to thrive, and you should follow your inner voice, not what others want for you. The truth is, you can't please all people. Kahit gaano ka pa kaganda, kagaling, kaayos, at ano-ano pa, may mga tao pa rin gagawa ng butas para mapabagsak ka lang. Kaya sino ba ang masasaktan? Siyempre, ikaw lang din. Hindi ka kailanman magiging masaya sa ganitong gawain. Bakit? Kasi hindi mo pinapakinggan ang sarili mong pag-iisip. Nakapokus ka lang sa inaasahan ng mga tao para sa'yo. Oras na para sarili mo naman ang intindihin mo. Let go of what others tell you to do. Allow yourself to be yourself. Allow yourself to be free. Number 9. Bitawan mo na ang negatibong pag-iisip. Noong kami pa ng ex ko, kung tatawag ako sa kanya, tapos hindi niya sasagutin ng ilang beses, iba't iba nang papasok sa aking isipan. Alam kong naranasan mo na to. There's a lot of negative thinkers around the world. The eternal truth of life is that nothing is black or white. This all is in existence due to negative thinking. Negative thinking leads to view bad stuff in the extreme moments. Never let your thoughts take over you. Why live your life feeling bad? Life is such a beautiful and grand adventure, and we are given such amazing power. May utak tayo na kailangan nating kontrolin. Ito kasing nakakatakot. Kapag palagi na lang negatibo ang iniisip mo, mas lalo itong lalakas. Mas lalo kang makukontrol nito hanggang sa aabot ka sa depresyon. Only permit positive thoughts into your mind and be amazed at the enormous changes which will come about in your life. Number 10. Bitawan mo na ang kakaisip ng mga limitasyon. Pero hindi ibig sabihin na unlimited na lang ang lahat sa buhay. May limitasyon rin tayo. Katulad ng hindi tayo immortal. Limitado lang ang ating hininga. Pero hindi limitado ang ating kakayahan. Your life is greatly determined by your beliefs. And if you look around and pay attention, you will realize that it is not our ability or environment which holds us back, but rather our beliefs. If you believe you can do something, you only need to persist and be patient, and eventually you will get it. Alam naman natin na si Thomas Edison ang nakaimbento ng ilaw. Paano kung sumuko na lang si Thomas Edison? Dahil maraming beses na siyang palpak sa kanyang imbensyon. Ano kaya sa tingin mo ang buhay natin ngayon? But he believed he could succeed. And he did, because he persisted. We only need to study the stories of success to realize that we are only limited by our own beliefs.